Maraming mga Gilas fans ang nabigo sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas kontra sa bansang Angola. Kung pagbabasihan kasi natin sa laban na yon, ay napakalaki ng tsansa talaga ng Gilas Pilipinas na mananalo sa laban na yon. Yun nga lang talaga ay kinapos tayo lagi sa bandang huli. Ano nga ba ang dahilan ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas kontra sa Angola? Una ay ang communication. Makikita naman talaga natin sa laban noon ay halos kanya-kanya na. Ang daming mga turnovers. Pag sino ang makahawak ng bola ay siya na ang gagawa. Pangalawa, ang communication between local at naturalized player. Tulad ng sinabi dati ni Coach Raiko Toroman na kailangang mapataas pa ng Gilas Pilipinas ang chemistry ng mga local dito sa NBA player na si Jordan Clarkson. Pangatlo ay ang kakulangan sa shooter. First 2 games ng Gilas Pilipinas ay masyadong mababa talaga ang 3-point percentage ng ating national team. Ang inaasahan sana natin si Jordan Clarkson ay medyo inalat talaga sa kanyang 3-point shooting. Ito yung matagal ng pinanawagan kay Coach Chot Reyes noon pa na seryosohin ang pagpili ng mga shooter dahil hindi pwede na iikot lang ang lahat kay Jordan Clarkson. Of course, hindi mawawala dyan ang sistema na pinapatakbo ng Gilas Pilipinas. Mapapansin natin sa first 2 games ng Gilas ay lagi silang nakakapalag sa first half. Pero pagdating sa second half ay kakapusin talaga sila. Yan yung lagi nating sinasabi sa mga last videos natin na ang DDO or Dribble Drive Offense ay gagana lang talaga yan sa first half dahil wala kang shooter. Ang Dribble Drive Offense talaga ay gagana lang yan sa mga small ball lineup. Dahil pabilisan talaga yan eh. Meron kang twin tower, mahirap talaga patakbuhin yan. Ngayon, meron ng 0-2 ang Gilas Pilipinas sa kanilang standing. Ang tanong, may chance ba kayang makapasok sa second round ang ating Gilas Pilipinas? Well, may chance naman na makalusot ang Gilas Pilipinas para sa second round. Una, kailangan ma-upset ng Dominican Republic ang Angola sa kanilang laban mamaya. Pag natalo ng Dominican Republic ang Angola, ay ang gagawin na lang ng Gilas Pilipinas ay ang talunin ang bansang Italy ng 13 points lead. Of course, hindi naman ganoon kadali yon dahil hindi naman papayag ang Italy na basta-basta na lang silang malaglag agad sa first round. Eto, paano naman yung Olympics sa Paris? Well, dati nang hawak ng Gilas Pilipinas ang number 1 rankings para sa Paris Olympics. Yun nga lang matapos manalo ng Japan sa Finland, ay sila ngayon ang number 1 sa Asia. So, papaano mabawi ng Gilas ang momentum na yon? Of course, kailangan nilang matalo muna ang bansang Italy at kailangan matalo din ang Japan sa kanilang next game para tie na ang laban. Matapos matalo ng Dominican Republic at ng bansang Angola ang Gilas Pilipinas, ay nabuhay ulit ang sisihan at usap-usapan patungkol nga dito sa pagpili ni Coach Chot Reyes kay Jordan Clarkson kaysa kay Justin Brownlee. Kung matatandaan kasi, ay simula nang maglabas ng 21-man pool ang Gilas Pilipinas at unang araw ng practice ng Gilas ay hanggang sa Europe ay laging present etong si Justin Brownlee. Marami ang nag-aakala na si Brownlee na nga ang maging naturalized player. Pero sa kabila ng effort na ipinapakita ni Justin Brownlee ay hindi pa rin ito naging sapat upang siya ang pipiliing maging naturalized player ng ating Gilas Pilipinas. At si Jordan Clarkson nga ang napili ni Coach Chot Reyes. Matatandaan ay isa rin si Justin Brownlee sa naging susi upang mabawi ng Gilas Pilipinas ang gold medal sa Southeast Asian Games. Sa haba-haba ng panahon na nakasama si Justin Brownlee sa ating Philippine basketball ay hindi natin may tatanggi na na-adapt na ni Brownlee ang basketball ng Pilipinas. Kumpara kay Jordan Clarkson, maging lesson sana para sa ating mga coaching staff, SBP, or even sa mga fans na bago natin makamit ang tagumpay ay kailangan nating daanin ito sa hirap at pagsasanay. Hindi naman yan sili na kapag kinain mo, maanghang agad. Hindi rin yan asukal na kapag kinain mo ay matamis agad. So mamaya mga idol, 8 PM kontra yan sa bansang Italy. Suntok sa buwan talaga na mananalo ang Gilas Pilipinas sa bansang ito.